easy. At ipapanotaryo natin yan. Ginalingan masyado yung Bob. Sabi niya hindi daw siya mag-i-English. Ako ngayon magtatagalog. Fords, once in a lifetime Ano ang tawag mo? Fords? Fords. Okay, Fords. Niya po. Once in a lifetime can be fictitious, but it's about time we make it a reality. So, 5 years since it all began, actually 6. Sinong mag-aakala na nasama lang tayo sa hiking randomly? Sinong mag-aakala na yung muntikang pagsuko ko sa pag-akyat ng bundok would mean na makikilala natin ang isa't isa? May forever sa bundok, guys. Sinong mag-aakala na magiging tayo kahit na sobrang magkaiba nating dalawa? Kaunting kwentuhan, kaunting tawanan, and who would have thought that kaunti would mean something more? So, something more meaningful, something more fun, something very blessed, something more than something. We were never acquaintances before, never been in a team together, never talked with each other, until that fateful day in Mount Ulap. Quarter to 8 a.m., nagsuka ako, wala pang 30 minutes going up to the mountain, tapos nakita mo ako until you got transferred to our team in the project. Ako incidents maybe. Sa love, sabi nila hindi mo kailangan maghanap, dadating din ang para sa'yo. So in English, love is never sought, it is being found. Kaya siguro that day na napansin mong nahirapan ako sa Mount Ulap hanggang sa araw na nag-decide kang maiwan sa project, kahit roll-off na yung MBD members. Maybe that was God telling us there will be something more. Nung mga araw na pagkatapos ng akyat ng bundok, napalapit tayo sa isa't isa, hanggang sa naging magkaibigan. Madalas magkausap tungkol sa mga nangyari sa trabaho, mga hilig nating panoorin at iba pa. Maraming mga biroan, ang mga kaibigan ko naging kaibigan mo na rin. Sa madaling salita, mas lumalim pa yung pagkakaibigan natin. Kaya sa dulo na kapag nagkapalagayan tayo ng loob, nakita natin ang tulay na ugali ng isa't isa, natuwa, nagulat, nainis, naiyak, natanggap natin kung sino man tayo sa loob at labas ng trabaho, kung saan tayo unang nagkakilala. Nakilala rin natin kung paano tayo sa pamilya natin. Doon ko napagtanto na sa nakalipas na 6 na taon, ang pag-ibig pala ay isang pagtanggap sa kabuuan ng isang tao. Mabuti man o masama, mali man o tama, dahil walang perpektong tao o relasyon sa mundo. Salamat sa 6 na taon at sa mga susunod pang darating. Ang dami mong tinuro sa aking mga pananaw sa buhay, dahilan para mas lumawak ang pag-intindi ko sa mundo. Salamat kasi pinaramdam mo sa akin na pwede pa akong mahalin kahit hindi ako sigurado sa sarili ko. Salamat dahil tinanggap mo ako ng buo kahit marami tayong pagkakaiba. Salamat dahil palagi kang nandyan bilang isang tagapayo, taga-alalay, kuya, kaibigan, kakulitan at kasama balang araw habang buhay. Magkasama nating harapin ang lahat dahil may isang Diyos na nagplano nito para sa atin. So I wrote this almost Valentine's Day. And today starts the day that will always be Valentine's Day. And there will be more Valentine's Days with you after we become one in Christ's eyes.